Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Binigyan diin sa naging pagdinig ng Committee on Social Services ang kahalagahan ng walang gutom program ng pamahalaan na malakian nila ang ambag para magkaroon ng sapat na access ang mga kababayan natin sa masusustansyang pagkain. Sa katunayan nga, ayon sa mga mambabatas, kapag gutom ang bata, hindi sila makapag-aaral ng maayos. Kaya dapat lang anilang maisa institusyon na ito para tuluyan ng malabanan ang problema ng kagutuman sa bansa. Si Jap Regala, una sa balita. Sa nangyaring pagdinig ng komite sa Central Office ng Department of Social Welfare and Development sa Quezon City, pinangunahan ni Committee Chairperson Chino Almario ang ilang panukalang batas na malaking bagay anya para sa pamilyang Pilipinong walang sapat na access sa masustansyang mga pagkain. Ilan sa isinusulong ng mga panukala ay ang House Bill 3809 ni Bataan 1st District Representative Antonino Tony Roman na may layong i-institutionalize ang walang gutom program bilang food stamp initiative na lalaban kontra kagutuman. Sa pag-ikot-ikot po natin, nakikita natin yung problema po ng mga kabataan na talagang may stunting, talagang undernourished yung mga kabataan, hindi po sila makapag-aral. Kaya nahirapan din po ang DepEd dahil dyan. Kasabay niyan, isinulong din ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda ang House Bill 5098 na naglalayong i-institutionalize ang walang gutom program bilang flagship food security na inisyatiba ng pamahalaan. When a family is hungry, all of our development goals collapse. Tama nga naman po ang ating mga kasamahan. Kung ako po is isang estudyante, hindi ako sisipagin mag-aral kung ako po ay nagugutom. Kasama rin sa naturang panukala ang pag-angkat sa local market para kumita rin ang mga Pilipino. We do not want a food assistance program that merely redistributes imported food. We also create market. Kumbaga po, gusto natin Pilipino ang nagtanim, Pilipino ang nag-ani, Pilipino rin ang kikita. Binigyang diin din sa pagdinig ang pagsusulong at pagpapalawak sa electronic benefit transfer card na preloaded na ng food credit na nagkakahalaga ng 3,000 piso at maipambibili sa mga DSWD accredited stores. Ito'y para maiwasan ang paggastos ng suporta sa hindi naman masustansyang mga pagkain. In 4Ps, no, this is our allegations lang po, no, supposedly it's to support the health and education of its beneficiaries, but may mga allegations na ginagamit siya pang rebond, pang sugal, no. So to ensure na our beneficiaries will only buy food, no, we designed it this way na hindi po ma-withdraw yung pera. Samantala, suportado naman ng Department of Budget and Management at ng National Food Authority ang mga panukalang batas. Umaasa naman ng mga mambabatas na maipapasa ang mga panukalang batas at mas mapapalawak pa ang mga ito. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.